Hi guys! We're back for another beach camping, and right now we're here at Aurora's Cottage here in Lian, Batangas. And antayin natin mga kasama natin, tapos papasok na tayo to set up our tent and to have our lunch. So light lunch lang naman tayo, pansit lang naman. So mamaya ko nakukwento kung how much yung accommodation dito, yung bayad kasi beach camping ito guys. And kung gaano kalayo, paano pupunta dito, etc. For now, let's check out the beach! Alright guys, it's swimming time! It's 4:23 and medyo tolerable na yung init ng araw. Kaya tara na, mag-swimming na tayo. Let's go! So guys, ayan yung water nila. Clear naman siya. Marami lang mga seaweeds. Kaya parang madumi. Pero malinis naman. At medyo mabato lang, masakit pala. Ayan, pagdating dito medyo maano na. Yan, buhangin na dito guys. Ay, Luffy pala to. Hello Luffy. Dito tayo sa kalip. Dito yung kaninang ano eh. Nagpa-picture ako. Baka pwede upo dito. Babaw lang pala. Yan. Diba? Pwede mapupo dito. Dito tayo. Dito tayo sa may bato. Dito konti lang yung tao eh, kaya tolerable dito mag-swimming. Kumpara dun sa dati natin pinuntahan yung Edna's, kung naalala nyo sa previous vlog natin. Ang daming tao tapos mababaw talaga yung tubig. Dito kagandahan, paano ano naman siya, knee deep, tapos malapit na siya. Ayan o. Yan yung tent namin o. Good morning guys! It's low tide, kakagising lang namin. Actually nag-breakfast na kami. So mga alas 6 kami nagising, tapos nag-breakfast na. So ngayon, let's do a quick dip dito sa low tide na dagat. Pag ano lang tayo, hindi tayo mag-dip, magtatampisaw lang. Kita mo malinis yung dagat niya dahil lang sa mga seaweed, kaya mukha siyang ano, hindi malinis, pero malinis yung dagat dito sa Aurora's Cottage. Yan yung cottage na, ayan yung tent namin. Lakad tayo dun. Malamig na yung tubig ngayon, kahapon mainit eh. Ayun, may mga tao doon. So hi guys, we're still here in Aurora's Cottage, although yung likod natin, it's not Aurora's Cottage. Just had to walk kasi medyo may nakapatugtog dun sa may tapat ng Aurora's Cottage para makapag-end na tayo ng vlog. So we spent one night here, beach camping here in Aurora's Cottage. And
I may say na okay dito kasi limited yung mga tao. And makakapag-swimming ka talaga, you'll have your own quiet time here in Aurora's Cottage. Although may mga katabi ka, but still okay lang yun kasi ano naman siya hindi naman kayo yung sobrang dami. Kaya okay lang. So, teka, hanap ako ng maliwanag eh. So, ayan. So, nagiligpit na sila ngayon doon sa may cottage, may tent namin. And, okay, yung entrance fee pala sa Aurora's Cottage, guys, is, how much is that? 700 pesos per head. Tapos pag bata yata, yung mga 8 years old, parang 600 pesos per head. So, yung 700 pesos, kasama doon, syempre, yung amenities. Yung pinaka-amenities lang naman sa Aurora's Cottage is yung, yung CR nila. And yung, syempre, yung fresh water kapag mag-rinse ka na. So, yan, kasama na yan dyan. Tapos, yung electricity, free use of the duyan, free use of the, they call this, yung mga cottage, yung mga lamesa nila, saka mga upuan. And so, of course, yung, syempre, yung maintenance ng beach kasi nililinis na tuwing umaga yung beach para swimmable siya, right? Tapos, walang mga rooms dito sa Aurora's Cottage, so you have to bring your own tent. Okay, so pag wala ka namang tent, you can rent your own tent. Siguro, yung good for 2 tent nila, 350, yung good for 3, that's 500. Tapos sila may magpipitch ng tent mo. Mayroon silang tindahan, pero very limited. Walang mga pang lunch, pang dinner, so you have to bring your own. Meron silang lutuan dito, pero maliit lang, and baka kulangin pagka, hindi na kayo magluluto pag lahat nagluto doon. Kaya much better na magdala na lang kayo ng mga butane, ng mga portable ng mga lutuan. So, yun lang naman yung mga pwede nyo makita dito sa Aurora's Cottage. And dahil Sunday, guys, dumami yung tao ngayon. And good thing na kami, paluwas na kami ng Cavite and yung mga kasama ko sa Manila. Okay, so transpo naman, I believe you have to bring your own transpo, your car or your motorcycle. Pwede siguro kayo mag-commute, pero it would be a challenge kasi papasok siya sa loob pasalooban siya. Tapos you have to, tricycle para makapunta dito kung magko-commute kayo. I forgot to mention pala earlier na meron 25 pesos na environmental fee. Sisingilin doon sa may pagpasok sa mga beach na dito. Kasi hindi naman siya siningil sa amin dito sa resort o dito sa beach camping. Alright, so, ayan guys, pakita ko. Medyo dumami na yung tao ngayon. Mga mag-island hopping. Yung island hopping pala, 3,000 pesos daw. Good for 3 hours na yan. Merong snorkeling area, merong beach area, may sandbar, etc. Pero hindi na namin siya i-avail kasi we'll have lunch in Tagaytay, and yung mga kasama ko, since majority of them are Catholic, so they will attend yung Palm Sunday Mass ngayong araw na to. Alright, so that's it for this vlog, guys. Thank you for watching, and I hope makapag-beach na kayo for this summer. Right, so we're still uploading our Japan vlogs, pero baka unahin ko na to para may info kayo kung saan kayo pwede mag-beach camping this summer. Alright guys, so thank you for watching, and I hope guys you can like and subscribe to our channel, and if you are notified for new videos, please click the bell button. Bye!